Yung magandang gabi sa inyong pong lahat. Araw po ng linggo, araw ng video okay. Ayan, ang dami pong nagbi-video okay. At may mga lasing na rin sa kalye. Ganyan po ang Pilipinas, no? At kahit nga linggo, mainit pa rin na pinag-uusapan ang Senado, no? Ito nga sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ang bagong Senate President, majority senators maglalabas daw ng ebidensya ng mga pananakot, pagpe-pressure at banta na kakasuhan ipapakulong kapag hindi sila lumipat sa minority. Ayan! Maganda yan. Ilabas mo na, Senate President. O kaya baka si Jinggoy. Sabi ni Marcoleta, araw-araw, oras-oras, minuto kinakausap si Jinggoy. Lumipat lang at wala ng kaso. Yan ang mga sinabi ni Sen Marcoleta. Kaya maganda po ito. Sino kaya ang kumakausap? Marami kaya sila? Kabilang kaya dito si Tuta Sen? Ayan, malalaman natin pag inilabas yung ebidensya na yan At magre-react din po tayo sa pahayag ni BBM kaugnay sa kaganapan sa mga senators, sa Senado at iba pang mga issue na pwede nating idagdag sa episode na ito. Pero bago tayo magpatuloy, pahingi naman po dyan ng like at i-share nyo na rin and subscribe. Okay, ipi-play na po natin itong report ng 24 oras. Inakusahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Malacanang ng pananakot sa mga kasamahan niyang senador matapos nilang makuha ang mayorya sa Senado. Sabi ni Cayetano, kasama raw sa pag-pressure sa kanila ang pagsasampa ng kaso. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Tila may halong banta ang mga salita ni Senate President Alan Peter Cayetano laban sa Malacanang. Sa isang Facebook Live, sinabi niyang tinakot umano ang ilan sa majority senators, kabilang na ang pagsasampa ng kaso. Ngayon lang daw kasi nangyari na ang mayorya sa Senado ay hindi sunod-sunuran sa Malacanang. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat, na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Kanina lang, nagpiyansa si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan para sa kasong graft at may nakaumang pang warrant of arrest para naman sa kasong plunder. Sabi ng ombudsman, sunod daw na sasampahan ng kaso si Senador Joel Villanueva. Habang naharap naman sa reklamong plunder, sina Senador Rodante Marcoleta at Cheese Escudero. Itong mga balitang ito, isusunod si Cheese Escudero, isusunod si Joel. Pananakot na po yan Pananakot na yan. Tapos kasama rin si Marcoleta. Puro hindi kaalyado ni Bongbong Marcos yan, yung mga senator na yan. Kaya ito talaga ay political persecution. Nasabi tuloy ni Majority Senator Amy Marcos na political persecution umano ang nangyayari. Sabi naman ni Cayetano, posible raw maglabas ang kanyang mga kasama sa mayorya ng ebidensya ng pananakot sa kanila. In the next few days, option po ng ibang mga senador yun, maglabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginawa para hindi namin mabuo yung independent na Senado. Ayan, maglalabas ng ebidensya. Anong ebidensya ito? Siguro, voice recording, baka tawag ng tawag, yung mga nagkukonbinsi, naghihikayat, kay Jinggoy, kay Joel, kay Cheese. Si Cheese, napaka-vulnerable. Kasi siya yung Senate President noong 2025. Diba? Hindi natin alam. Sabi nga ng mga Maris, na-deliveran siya. Kaya, pangatawanan mo na, Cheese. Nasa iyo naman ng taong bayan Pangatawanan mo na. Tuloy nga natin.
Hiningan pa namin ng reaksyon dito si Pangulong Bongbong Marcos. Wow. Pero itinanggi niya ang sinabi ni Senador Marcoleta na nitong mga nagdaang taon, ang Senate presidency raw ni Cayetano ang kauna-unahang walang basbas ng Malacanang. Oh. Ang sabi ni Marcos, out of this world ang ganung pahayag. Malacanang doesn't give a rubber stamp to the Senate President. The Senate President is decided by the senators themselves. Is he implying that I somehow choose the Senate President? Patuloy na ginagago ni Bongbong Marcos ang taong bayan. Sa mga lumipas po na mga presidente, talagang may rubber stamp. Yun yung sinasabi niya, rubber stamp yung pag tinatakan, may approval ng presidente. Yun ang ibig niya sabihin na nagbibigay siya, hindi siya nagbibigay ng rubber stamp. Sige, tuloy natin. I think you ask any senator, ask me as a former senator, I will laugh in your face because that's simply not true. Naaalala ko po yung sinabi ni Senator Soto noong nagkudita sila kay Chis Escudero. May sinabi siya, may inamin siya sa media. Hinahanap ko kanina yung video. May mga interview kasi na 50 minutes, ang haba kung hahanapin ko. Hirap na hirap ako. May sinabi siya na noong nakikita nila na si Chis parang ayaw sa impeachment, di ba? Di ba? Ganyan yung naging proseso, naging pagtatrabaho ni Chis sa impeachment, na mukhang ayaw ni Chis. At ang sabi daw ng Pangulo sa kanya, kay Soto, na I will sweep it out or swipe it out, parang patatalsikin natin yan. Yun ang sinabi ni Soto sa interview, kasi nagkausap sila at ang pinag-usapan nila, malamang si Soto ang iuupo, dahil si Soto ay tutang-tuta, si Soto ay masunurin bilang aso. Kaya siya ang napili ni Bongbong Marcos, kasi si Chis hindi na sumusunod siguro. Naging waiter yan ni First Lady, pero dati siguro yon. Napapasunod pa nila ni Bongbong at ni First Lady, napapasunod pa siguro si Chis. Pero dumating ang time na ayaw nang sumunod, kaya pinatalsik na. At yan, sinabi po yan ni Soto sa interview, hindi ko lang mahanap. Kayo po, baka mahanap nyo. Utusan mo yung senador na ito yung buboto mo. Oo naman. Parang out of this world yata yung hindi. mga usapang ganun. Sa ngayon, 13 senador pa rin ang nasa mayorya at 11 lamang sa minority. Kaya nananatili sa pwesto si Cayetano. Pero umaasa si Senador Panfilo Lacson na bago mag-Lunes, baka naman madagdagan na ang kanilang bilang. Hopefully, dahil meron niyang public clamor, and I'd like Meron daw public clamor. Hindi nyo ba nababasa yung mga post mo sa Facebook? Sa page mo mismo, di mo ba nakikita yung mga reaction? Puro ha. Pinagtatawanan ka na sa mga post mo. Tapos magsasabi ka pa ng public clamor. Yung rating lang ni PBBM, yan ang totoong public clamor. Negative na. Negative na lahat. At yung rating ni BP Sara, talaga naman siya yung pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Siya yung pinakamataas pagdating sa trust, pinagkakatiwalaan. Yan yung public clamor. Ang kasing SWS at Pulse Asia, yan yung medyo medyo independent pa. Hindi kagaya nung iba. So yan lang po ang medyo pagkakatiwalaan natin. Kahit hindi 100%, let's say 90% pinagkakatiwalaan natin yung survey na yan. Kahit naman si BP Sara, parang hindi 100% naniniwala sa survey. Kasi narinig ko na sinabi niya yan. Tuloy. Yeah, I'd like to think
na siguro hindi naman ako subjective dito na yung public opinion naman medyo nasa side namin eh. I Ay! hope so dahil Talaga? alam mo hope springs eternal na baka sakaling merong ma-enlighten, sabi natin kotanto Tama na sa yan, akin na tama. Yan yung mga mga kampo ng damonyo na nawawala na sa ulirat. Kahit nga yung kasinungalingan, pinaniniwalaan na nila eh. Ha? Wala po yung yung clamor sa inyo. Wala po yan. Baka nababaliw na kayo. Marami na pong mga pinagsasabi si Lacson na out of this world. Yun ang sinasabi ni BBM na out of this world. Na bagay po yan kay Soto, kay Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, kay Risa Hontiveros, kay Kiko. Bagay sa kanila yan sa mga minority senators. Mga out of this world sila. Kakaiba sila eh. Yung mga sinasabi nila eh. At eto nga, yung sinabi ni PBBM, yung rubber stamp. Saan na ba yun? Saan na yung rubber stamp na sinasabi mo? Eto. PBBM to Marcoleta on Senate control claim. I will laugh in your face. Senate presidency ni Alan Peter Cayetano ay nag-iisang walang basbas ng Malacanang. Iniisip ko kung ito ay kauna-unahan pero naisip ko kasi nung panahon ni Gloria, ang Senate president niya si Drilon, yung panahon na yun nag-aaway na ang Dilawan at ang panig administrasyon ni Gloria Macapagal Arroyo. At nung SONA, yun yung tinitignan eh. Kasi sa SONA, nandun yung president, nasa likod nila, Senate president, nasa likod ng president, Senate president, at speaker, di ba? Nandoon si Drilon. Hindi sila nagbabatian ni Gloria. Balikan nyo po yan, yung mga kaidaran ko. Parang hindi naman first time ito na sinasabi ni Rodante Marcoleta. Pero bihira po. Bihira yung nagiging Senate President na hindi approve ng Malacanang. Ito nga ang sabi ni Bongbong Marcos, Malacanang doesn't give a rubber stamp to the Senate President. Hindi totoo yan. Is he applying that I somehow choose the Senate President? Yes. I think you ask any senator. Me, as a former senator, I will laugh in your face because that's simply not true. Uutusan mo yung senador na ito, yung iboboto mo, parang out of this world yata. Yung pananakot nyo sa mga senador, noong minority pa lang sila Cayetano. Andyan si Jinggoy, Cheese, Joel Villanueva. Di ba matagal na yan na kakasuhan. Matagal nang ibinabalita ng mga bayarang media yan. Pananakot yun eh. Yung kada mapapanood mo yung sarili mo, nakakasuhan ka, pananakot na po yun eh. Tungkol pa lang yan sa impeachment. Dahil hayag na po sila eh, na kontra sila sa impeachment eh. Pananakot po yung ginagawa ninyo eh. At kung ikaw ay walang hindi ka nakikialam sa legislative, sa Senate, bakit ganito ang naging reaction mo? Ito, noong tinanong siya tungkol po sa teleconferencing, online voting, ito po yung sagot niya. PBBM sa mosyon na pahintulutan ang pagdalo sa sesyon ng Senado via teleconferencing, it seems to only be applicable to Sen Bato para makaboto dahil nagtatago siya. Ang sinabi po dito ni PBBM ay hindi siya pabor dito. Ayan ito po, papakita ko sa inyo, just in. PBBM opposes proposal to allow senators to attend sessions via online.
Inopost niya, tinutulan niya po ito. Tinutulan niya. Kaya, yung sinasabi mong hindi ka nakikialam sa legislative dahil separate body yan, eto, nag-comment ka. Bakit ka nag-comment dito? Kung hindi ka nakikialam, dapat hindi ka nag-comment dito. Sabihin natin, may freedom of speech, pwede naman sumagot si... Hindi. Dahil nagbibigay ka ng impluensya. Ikaw ang presidente. May impluensya ka eh. At yung mga nagnakaw, paano pa kontrahin? Ito pala yung stand ni Bongbong Marcos sa usapin sa Senado via online voting. Yan pala yung stand niya. Tinututulan niya pala ito. Paano yung mga nagnakaw na senator? Di matatakot na sa'yo na bumoto pabor sa online voting kasi hindi pabor si Bongbong Marcos. At ano pa? Yung taong bayan. Dahil nakikiisa na rin ng taong bayan dito. Sasabihin, hindi pala. Lalo na yung mga loyalista at mga dilawan. Ayan, hindi pala pabor si PBBM. So talagang mag-stick tayo sa paninindigan natin. Yung mga dilawan, nakasandal ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. So, ito po'y pang-i-impluensya po ito. Kung hindi ka talaga nakikialam sa Senado, dapat hindi ka nag-comment dito. Di po ba? Nuggets nyo po. At dito naman, sa mga congressman, si Luis Tro, nagpahayag na rin na tila bakit minamadali itong pag-iimbestiga. At ito si Asidre. Why the sudden shift? The sudden urgency. Urgency daw. Sa lahat ng ingay, baka madistract ang taong bayan. Blue ribbon should not be used to deflect attention. Kita mo itong isang buayang baboy na ito. Yung House of Representatives, ginamit nyo nga yan eh. Ito sabi niya, blue ribbon should not be used. Kayo nga ang gumamit sa House of Representatives. Ginawa nyong propaganda yung isang impeachment proceedings laban kay BP Sara. Tapos kung makapagsalita sila, sabi sa inyo yung mga magnanakaw, mahilig magturo yan eh. Yung ginagawa nila, ituturo nila sa iba. Ito yung ginawa nyo nung impeachment sa House, tapos ituturo nyo sa ibang mga senador na hindi nyo kaalyado. Diba? Nakikita nyo na yung pattern po ng mga dilawan yan. Propaganda po yan. Ito naman yung taga PGMN, why the sudden panic? Bakit ka nagpapanik ngayon? Baboy na buaya. Ang dami nyo nang nagpapanik. Kontrang-kontra kayo sa pag-iimbestiga sa flood control. Bakit ka ba kontrang-kontra? Eto. May nag-post na naman. Ito yung mga legit naman ito eh. Ito, top 10 party list 2025 DPWH allocation. Ito. Ayan na naman si Buayang Baboy. Number 1, Tingog party list. Ayan. Ang party list ni Asidre ay Tingog. Parang pangalawang nominee yata siya dyan eh. Magkano allocation? 8.72 billion. 2025 lang po yan. Ang number 1 nominee dito, yung asawa ni Martin eh. Hindi kataka-taka. Speaker pa dyan si Martin Romualdez. Kaya ka ba kontra sa investigasyon sa flood control? Dahil kay laki-laki ng allocation nyo? Ayan nandyan pa yung picture mo. Kaya halatang halata na kayo ng taong bayan eh. Ano pa? Ito si Tuta Soto. Ito si Mig Subiri.
at si Erwin Tulfo. Ayan, si Erwin Tulfo. Puntahan natin si Mig Zubiri. Ito hindi ko alam ito kung facts ito. Mig Zubiri bilang Senate President. Siya kasi yung Senate President noong umpisa ng termino ni Bongbong Marcos. May may 1.28 trillion na insertions sa 2023 at 2024 national budget. Kaya ka ba lumipat ng minority? At isa ka sa gigil na tumutol sa online voting. Gigil na gigil siya habang pinapanood yung video ni Senator Amy Marcos eh. Gigil na gigil. At siya yung kauna-unahang tumayo dahil sa kagustuhan mong maagaw ang majority, ang Senate presidency. Kaya ba mayroon kang allocations, insertions? Yan ba ang dahilan? Napaghahalata kayo eh. Sabi nga nung nawala yung Senate President na si Chis Escudero, kinuditan ni Tito Soto, tahimik lang daw, sabi nila. At tama naman, tahimik lang sila Amy. Yung natirang 9 minority, mga Duterte senator, sila Jinggoy, tahimik lang sila. Pero nung nawala kayo, nakudita kayo, grabe ang ingay nila. Hindi lang sa salita. Nagawa pa nila yung magputukan, magbarilan sa Senado. Talagang maingay yun. Talagang nabalita yun sa buong mundo. Para lang sirain. No? Kasi nasaktan sila. It hurts. At iniisip na nila, naku, yari tayo, maiimbestigahan ng ang flood control. Naku, paano to? Kaya siguro si Soto, unang-una yan, hindi na mapagkatulog yan eh. Ganon din yung mga ibang mga buhaya na nagnakaw. Panay ang meeting siguro niyan. Baka nasa underground nagmi-meeting yung sa basement eh. Habang rumaratrat. At ganun din si Bongbong Marcos. Anong gagawin natin? Kakamot ng kamot sa ulo yan. Anong gagawin natin? Ito naman si Lacson. Excuse me po. Binanatan si Matibag. Sabi kasi ni Matibag, we're about to send subpoenas to the personalities na may mga naging contact kay Sen Bato. Of course, we are contemplating issuing a subpoena to his wife also. Pero inalmahan yan eh, Panfilo Lacson. Ito sabi ni Lacson, please don't do this. Aside from exposing your incompetence. Yung incompetence po, parang kawalan ng magandang trabaho, parang incompetence, alam nyo na yun. In intelligence work, harassing Senator De La Rosa's wife to track him is unprofessional, trabahong tamad. Biruin mo yung mga tao na may contact kay Bato, isasabpina, wife ni Bato, isasabpina, para haharasin, tatakutin. So, kung simpleng magtatanong ka lang, pwede mo namang utusan yan ng iutos sa isa, dalawa, na taga NBI, puntahan mo nga at interviewin mo lang. Pwede naman yun eh, ganun naman ang ginagawa ng mga pulis. Pwede po yun. Pupunta ka sa bahay, may mga tanong lang po ako, mga ilang question. Pwede naman yun. Pero yung isasabpina mo pa. Papupuntahin mo pa yung asawa ni Bato sa Maynila. Kasi taga Davao yan eh. Siguradong nasa Davao yan eh. Sasabpina mo pa, papupuntahin mo pa ng NBI. At baka may
pananakot kang gawin, harassment. Bakit ganon? Hirap na hirap silang maghanap ng mga wanted. Ha? Hirap na hirap. Wala yatang mahuling mga wanted itong mga to eh. Pero bakit bumabanat si Lacson kay Matibag? Kaya ka ba bumabanat kay Matibag? Dahil gusto mong mapalitan si Matibag? Ayan yung nakikita ko kay Lacson eh. Baka gusto mo si Trillanes ang pumalit kay Matibag, Lacson. Si Trillanes nung nakulong, gumawa ka rin ng resolusyon para maka-attend siya sa teleconferencing, video conferencing. Mukhang crush mo si si Trillanes. Maganda din kasi tindig ni Trillanes eh. Mukhang feel mo si Trillanes na pumalit na lang kay Matibag na maging NBI director. Kasi lintik ang galit ni Trillanes sa mga sa mga Duterte at Duterte alay. Kaya yan yata yung napipisil ni Lacson. Kaya bumabanat yan kay Matibag. Ganun lang kasimple yan. Pero malakas si Matibag kahit walang accomplishment. Malakas kay Bongbong Marcos. Wala pong accomplishment yan si Matibag. Sino ba nahuli niyan? Wala eh. Dapat sa PNP talaga pinapatrabaho yan, hindi sa NBI. Sa NBI po, mga trabaho niyan kadalasan mga secret po yan eh. Mga secret agent yung mga tao ng NBI eh. Dapat PNP po. Kasi tinanggal nyo si anong pangalan? Torre. Tinanggal nyo. Si Torre, ang ganda ng accomplishment eh. Bakit tinanggal? Ayan. Si Matibag, pantanggal na po, Mr. President. Pero sa amin, okay lang yan si Matibag. Walang nahuhuli. Pero sa inyo, pantanggal na po yan. Okay, hanggang dito na lamang po. Once again, happy birthday po kay Vice President and soon to be President Sara Duterte. See you next time. Bye-bye.